and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me,
Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano bang hindi niya ibibigay? Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Ayan, nandito na naman po tayo sa ating awit ng pag-ibig. CSM Edition! Edition. Magandang umaga po mga kapatid. Ayan, nandito po ulit kami ni Ate Shane at kasama po namin ng mga guests namin na ipapakilala po namin mamaya. Ayan. Patiin po muna natin lahat po ng mga nanonood po sa ating live. Ayan. Good morning po kay Sister Carmen Sebastian. Good morning din po kay Sister Eloida Akayan. Good morning po kay Sister Net. Ayan, Sister Net, good morning po. Good morning po kay Sister Marisa Roraldo. Good morning po sa magandang mother ni Ate Shane, Sister Tere Orubia. Good morning po. Ayan. Good morning din po kay Sister Rosalinda Alcance. Kay Brother Boyet Ceremonia. At kay Sister Venus. Na Kaway ka magandang naman. nanay ni Brother Dave. And good morning po mga kapatid.
Ayan, good morning. Sige po, awit muna tayo ng ating pambungad na awit. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na daan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon, ngayon, ngayon at kailanman. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Sige po, mag-opening prayer muna tayo, Teresa. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Lord, na ibinigay niyo po sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang pagkakagising, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, samahan ninyo po kami. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom, Lord, sa ang gagawin po, Panginoon, na GMJ Awit ng Pag-ibig, Lord. Kayo po, Panginoon, ang madakila. Kayo po ang mag-guide, Panginoon, sa lahat po ng aming sasabihin, Lord. At kayo po magbigay ng glory, Lord Jesus. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Eh, sige, so pakilala muna natin ang mga guests natin, no, ngayong umaga. Sige, unahin muna natin sa pinakabata kasi yung mga guests natin ngayon coming from all walks of life. Ayan. Sige, simulan natin sa pinakabata. Hello po, good morning Jesus po. Ako po si Brother Dave po, anak po ni Sister Venus po at ni Brother Doddy, taga-Comfy Charismatic po. Ayun. Yay! Good morning, Jesus. Ayun po, thank you Lord po at nakabalik po ulit ako dito sa Good Morning, Jesus. Ako po si Sister Eunice, apo po ni Sister Rita Manggao. Ayun po, from QCCC Fellowship. Last but not the least. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Edith Liantada Trinidad. Yes. At hindi ako apo, kundi apo ko silang lahat. Opo. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, bati muna tayo ng mga guests natin, ay ng mga viewers natin, no? Ayan. Good morning po ulit kay Sister Lorna Rosilio Pehi. Good morning din po kay Sister Celing Mendoza at kay Brother Walter Sanyosa. Uy. Ayan. Good morning po, Brother Wally. Good morning At si din Brother Waljun at din, Brother syempre. Waljun. Ayan. Good morning po, Brother Dante Villanueva. Hello po sa mga taga-Laiya. Good morning din po kay Sister Fritzy Lailo. Sa mga taga-Baguio, good morning po sa inyo. Happy watching po kay Sister Eileen Encarnacion. Good morning din po. Ayan. Good morning po. Ayan. Good morning din po kay sa tito ko, Brother Elmer Nocum. Watching from City of Seven Lakes. Wow. City of Seven Saan yun? Lakes. Saan yun? Laguna. Ayun. Gan, good morning Inaano po. yung mga lakes doon? Na joke lang. Ano pa? Ay, hello daw, Ninong din. Please. Hello, Hello, Luis. Luis. Good morning. Good morning, Tita Tata. Ayan. Good morning din po kay Sister Feli Alare. Tama po ba ito? Opo. Alare. Ayan. Good morning po. From East. Ayan. Good morning mga kapatid. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating Good Morning Jesus. Ayan, sige po. So bigyan lang po natin ng introduction. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So for this month of December, no, pinag-uusapan natin mga famous Bible character. So for this week, pag-uusapan naman natin ang pinakamatalinong
tao who ever lived. Sino kaya yon? Alam ba natin? Siyempre, kundi si King Siyempre. Solomon. Ayan. Sino nga ba si King Solomon? Pero bago yon, basahin ko muna yung word natin na matatagpuan sa Ecclesiastes 12:13. Ito yung sinabi niya nung matandang-matanda na siya, at ito yung bilin niya. Isa sa mga huling bilin niya. Sabi niya, "That's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty." Ayan, thank you, Lord. Yung pala talaga yung pinaka-final, no? Sa lahat ng wisdom na iniwanan sa atin ni King Solomon. Pero sino nga ba si King Solomon? Ayan, konting recap lang, no? So, si King Solomon, sabi nga natin kanina, he is the wisest man who ever lived. Wisest kasi, ang dami niyang alam. Bukod sa ang dami niyang sinulat, ang dami niyang, pag tinignan natin yung poetry niya, mula sa living things, sa non-living things, sa plants, sa animals, sa earth life, sa earth, sa practical living, kung paano mamuhay, di ba? Pati nga sa love life, di ba? Yung Song of Songs, pati yung wisdom about what is life, di ba? Napakadami niya talagang sinulat. But more than that, makikita natin yung mga decisions niya. Di ba? Nung nagkaroon ng case tungkol dun sa dalawang mother. Di ba? Nakita natin how he actually lived out yung wisdom sa buhay niya. And of course, he is the son of King David. Tayo, di ba, kung ikaw kaya yung nabuhay na anak ni King David, parang 24/7 nakikita mo kung paano gumawa ng right decisions at natuto sa mga wrong decisions. Yung papa mo, di ba? Parang siguro how amazing it is to live as a son of King David. What a privilege for King Solomon. And then, he was appointed king. Nasumunod siya. Medyo parang ang taas siguro ng expectation sa kanya kasi si King David is greatest king of Israel. Tapos, according dun sa scholars, si King Solomon, na-appoint siya mga 20. So, mga kaedad ni Eunice. Ate Eunice, kung ikaw ma-appoint ka as Queen of Israel, di ba? Or sabihin natin, 25 si Ate Esa, ano kaya yung pressure or mararamdaman? Probably that is also the reason kung bakit when God showed up to him one night at tinanong siya, "Solomon, what do you want?" Nag-offer ang Lord sa kanya, di ba? "Solomon, anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo." Kung tayo kaya, parang ako, ang dami ko nang nasa listahan siguro. Pero si King Solomon, of course, he asked for wisdom. We all know that. And probably that's because he knew the responsibility na kakaharapin niya. And so because of that, Solomon asked for wisdom to discern between good and evil so that he could properly lead the people of Israel. And so because of that God was pleased with him. Diba? Natutuwa pala ang Lord, no? Natutuwa ang Lord kapag tama yung mga choices natin. Talaga, no? And because of that, of course, He granted yung wisdom, but not only that, He also granted yung fame and good fortune. That's why he was also the richest man or one of the richest nung time niya, no? Ayon. So, and lastly, being the wisest man on earth nung time niya, and actually whoever lived of all time pala, di ba? He wrote 3 books, yung Proverbs, yung Ecclesiastes, at saka yung Song of Songs. Yung Proverbs, it teaches us yung mga life hacks, no? Mga practical tips, paano makikipag-deal sa family, sa friends, sa job, sa finances, everything under the sun. Sobrang daming wise sayings. And then, Song of Songs, which is poetry that celebrates beautiful love as God intended it to be. And lastly, yung thought-provoking book ng Ecclesiastes, which asks, what is the meaning of life? Diba? Parang napaka-deep naman ng knowledge ni Solomon, no? Parang kung makakausap ko siguro siya, parang, wow, diba? Ayon. But you know what's amazing is,
At the end of his life, sinamarize niya lahat ng wisdom na yon. Diba? Tapos dito sa Ecclesiastes 12:13, yung main verse natin, yung pinaka-introduction na yon, parang sinasabi niya na, and in the end, here is my conclusion. Diba? The most important thing, fear God and keep His commandments. Yan. So, Johnny, ikot ang ating usapan. Yes. Ayan. Thank you, Lord Ate Shane. Ngayon, simulan na natin yung mga questions natin no, sa ating mga guests. Ayan. From all walks of life. Ayan, simulan natin. No. Ano ba yung, pag sinabing fear the Lord or fear God, ano yung una nyo naiisip? No? Ano yung ibig sabihin nito sa inyo? Ayan, tawagin natin yung ating cute the first time guest ng GMJ. Ayan, Brother Dave. Yay, Brother Dave. Before po ako mag-start, meron po ako memory verse. Related din po siya sa fear po. Kawikaan 1:7 po. Ang takot sa Panginoon ay ang kaalaman, ngunit ang mga mangmang ay mahamak sa karunungan at turo. And yung fear of the Lord po, for me po, yung is the beginning of wisdom po. Yung fear of the Lord po, yung fear of the Lord po para sa akin, yung is the beginning of wisdom po. So, yung takot po natin na madisplease po si God at yung makagawa po ng hindi nakalulugod po sa Kanya. Tapos yung word naman po na wisdom is yung karunungan po na binibigay niya po sa atin na para makapag-obey po at makagawa po ng nakalulugod po sa Kanya. Yan po. Ayan, thank you, Lord. No? Ang galing naman ng sagot ni Brother Dave. Talagang full of wisdom din. Parang si Solomon. Thank you, Lord. Totoo yun, no? Sabi nga ni Brother Dave, no? Yung wisdom, I fear of the Lord, no? Yung ayaw natin ma-displease si Lord kasi we respect Him. And doon natin napapakita yung love din natin sa Kanya. Ayan. Thank you, Lord, Brother Dave. Ayan. Nag-aral si Brother Dave, ano? Nag-review. Ayan. Thank you, Lord. Si Sister Eunice naman, para sa'yo, ano yung pag sinabing fear God or fear the Lord? So para po sa akin, kapag binanggit po yun, una po pumapasok is reverence. It means deep respect ayun, kay Lord. So may babasahin po ako sa Hebrews 12, verse 28 to 29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So ayun po, yung reverence na po yun po yung, as a Christian po, yun po yung meaning sa akin ng fear of God or fear the Lord. Ayun po, reverence. Reverence. Thank you, Lord. Ayan. Parang inaano na nila yung mga lesson Oo natin nga na po, yan. parang Kasi ito na, talaga, ito na po yung lesson natin. Ayan. Thank you, Ate Eunice. Sister Edith naman po. Okay, good morning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi nga ni Brother Cutie. Cutie, Sa akin, nung pag nababasa ko to lagi, the fear of the Lord, yung fear, hindi naman yung scary ka yung para kang natatakot sa multo. Noong pinag-aaralan ko to kagabi, the fear of the Lord is giving the highest esteem, giving the highest obedience, giving the highest respect. Pag naibigay natin yung kay Lord, the beginning of wisdom na yon. Ibibigay din sa atin ni Lord ang the highest grade. Kumbaga sa school, nagbigay ang estudyante ng highest na pag-aaral. Siya naman ang with highest honors. Parang ganun tayo. Kaya if we give the highest esteem to the Lord, we will be given also the knowledge, the wisdom na gagamitin natin sa ating buhay. Yan ang fear Nasa of kanya the rin Lord. po nagmumula. Galing. Thank you, Lord. Basahin ko lang po dito. No? Sabi dito, to fear God is to know Him, to love Him, to stand in awe of Him with an abiding faith,
and to demonstrate this faith by obeying Him. And kasama na rin pala yun, no, na kapag nag-revere tayo kay Lord, na kapag in-honor natin siya, kasama na rin pala dun yung pagsunod natin sa Kanya. Ayan, obedience. And thank you, Lord, po sa mga answers po ng ating mga guests. Oo. Ang ganda ng mga sagot nila. Parang gusto ko lang i-summarize. Ang ganda kasi, natuwa ko dun sa example ni Sister Edith na teacher at saka estudyante, no? Kasi, bakit nga ba yung estudyante, unang-una, nag-aaral siya? Kasi meron siyang deep respect sa kanyang teacher. And it's not because scared siya, but it's because nandun yung kanyang reverence talaga. Kasi nandun yung karunungan sa isip niya na kapag nakinig ako sa teacher ko, matututo ako, magagawa ko yung tama. And kung may particular subject yan, halimbawa math, malalaman ko kung paano isolve yung mga problems na ma-encounter ko in the future. Ganon din tayo kay Lord, no? Kapag tayo pala, nakikinig talaga sa Kanya, pero magsisimula lahat yun sa humility. Kasi, di ba nakalagay nga rin dun sa Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Talagang equivalent siya na para magkaroon ka ng wisdom, unang-una, kailangan meron kang fear or deep respect or reverence kay Lord. And because of that, meron ka ding humility. So, konektado pala talaga siya, no, na even in our daily life, kailangan talaga, unang-una is we bow down in reverence to God, and then we listen to Him, to His instructions, para alam natin yung susunod natin gagawin, all out of deep respect for Him. Ang galing. Ayan. Closing prayer na po tayo. Ayan, thank you, Lord po. Ayan, tawagin naman natin, no, para magbigay ng awitin niya para kay Lord, si Brother Dave. Takot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutubo, pagkat kasama mo si Jesus. Takot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutubo, pagkat kasama mo si Jesus. Anumang pagsubok, kasama mo si Jesus. Ayan. Lord. Thank you, Lord, Brother Dave. Sige, bati muna ulit tayo. Dumadami ang ating mga viewers. Good morning po kay Sister Mary Grace Saco. Morning po. Good morning kay Sister Vigo, Brother Ned Marasigan, and Sister Elizabeth Marasigan. At syempre kay Sister Linda Gaviria. Thank you, Lord. Good morning. Good morning po kay Sister Rita Manggao. Ayan, Welcome syempre. back. Welcome back, Lola Welcome Rita. back. Welcome back.
Pasalubong daw po, sabi ni Eunice. Good morning din kay Ate Rona Bongolto. Uy, nanonood din si Nathan Bongolto. Good morning po kay Sister Helen Noco. Uy, Mama, good Mama, morning. good morning. Ayan, good morning din po kay Sister Jeanette Aquino, kay Sister Evelyn Amutan. Morning, Sister Evelyn. Ayan, ang dami nating viewers. Thank you, Lord po. Ayan, sige, tuloy na natin ang ating tanungan, Teresa. Yes. Ayan. So since na pag-usapan na nga po natin no, na by fearing the Lord, we also obey His commandments. No? Ang second question po natin, may nangyari na po ba sa buhay nyo? Have you ever faced a moment in your life when you obeyed the Lord even though you didn't want at first? Kahit nung una ayaw nyo. Pero Hesitant. sinunod nyo pa rin siya. Paano yung naging experience nyo doon? Ayan. Unahin ulit natin yung ating cutie. Brother cutie. Ayan. Expect mo na, ikaw lagi una. Ayun po, thank you Lord po. Diyan po sa tanong po ni Sister Esa po, yung experience ko po dyan, like yung ngayong araw po, yung naka-schedule po kasi sa amin ngayon, yung practice po para po sa Christmas party sa school. Pero yun po, thank you Lord po kasi nga po, nakapag-pray pa po ako kung sasama po ba talaga ako ngayong araw po na ito or doon lang po ako sa practice. Thank you Lord po kasi si Lord na po talaga gumawa ng paraan para po makapaghiwalay-hiwalay po muna kami ng schedule ngayong araw. Thank you Lord din po dahil nakasama po ulit ako ngayong araw po na ito. Yan po. Ayan, thank you, Lord. Very recent yung experience ni ni kagabi Brother lang. Dave. Grabe. Ayan, no? Tama yung ginawa ni Brother Dave kasi inuna niya si Lord, no? And ang una niya rin ginawa, nag-pray din siya para bigyan siya ni Lord ng wisdom to make the right decision. And yung right decision niya, thank you Lord kasi nag-guest siya ngayon sa GMJ. Yan. Thank you Lord. First time niya. Wow! Diba? Second pala. Second time na. Second time na pala. Ayan. Thank you Lord, Brother Dave. And si Sister Eunice naman. Ayun po. Ako naman po, nung last, lang po, nung magko-concert po, ayun po. Kasi po, di ba po, part din po ako nung kakanta po. So, kailangan po ng practice. So, nung busy na po kasi college na po. So, nung first practice po, hindi po ako naka-attend. Kailangan po, 3 practice lang po yun. So, kailangan po, yung second practice and third practice, dapat po present na po ako. And nag-pray po ako nun kay Lord na bigyan niya po ako ng wisdom kung ano yung dapat kong gawin and kung ano po yung magiging decision ko po kasi sunod-sunod po kasi yung schoolworks ko nun, tsaka po puro activity rin po sa school nun. And ayun po, thank you Lord kasi po midterm po namin nun. Tapos po, di po may exam po. Tapos po, eto po, final practice na po nito sa concert. Di ba po midterm namin. Tapos po, nagpaalam po ako na hindi po ako makakapasok, ganito, ganyan. Tapos, sabi po ng prof ko, kailangan pumasok, ganito, ganyan. Kahit po may excuse letter po ako nun, kailangan ko daw po talagang pumasok. Tapos nag-pray po talaga ako kay Lord nun. Sabi ko, Lord, hindi po pwede. Sabi ko, kung ako po talaga papipiling, gusto ko pa practice. Pero po syempre, other priority rin po syempre sa school. So nag-pray po talaga ako nun. Tapos, ayun po, ang pinili ko po, si Lord, nag-practice po ako kahit midterm namin. Tapos po, ang good news po doon, absent po si attorney, absent, tapos po yung prof namin, next week na lang daw po siya magpapa-exam, kasi po may important din po siyang lakad. Tapos ganun din po yung isang prof ko. So 3 po yun. So nung week na po yun, ibig sabihin po, wala pong midterm exam. Yeah! Ayun po, kaya thank you Lord po kasi naka-attend po ako nung last practice ng concert. Kaya yun po, miracle po yun para sa akin na nanggaling kay Lord. Kasi po, syempre po midterm week po nun, tapos po dito, absent ako, isa-sacrifice ko po yun, tapos biglang wala naman palang exam. Kung pumasok po ako nun,
So, wala din po ako napala kung pumasok po ako noon kasi absent din po yung mga prof. So, yun po para sa akin. Ang galing, no? Ang galing ni Lord. Thank you, Lord, no? Kasi nakita... Ngayon mo lang alam, sabi ni Sister Tess, ngayon mo lang alam. Magaling po si Lord. Ayan, no, parang, nakita kasi ni Lord yung puso ni Sister Eunice. So talagang gustong-gusto niyang umatid ng concert, umatid ng practice ng concert. And si Lord din yung gumawa ng paraan, no, para maayos lahat. And thank you, Lord, no, kasi kumbaga nagpakita si Sister Eunice ng faith. Talagang pinractice niya yung faith niya kasi parang Lord, ikaw na bahala. Hindi na ako a-attend ng midterms pero ikaw na bahala. And thank you, Lord, kasi ang una niya rin ginawa is nag-pray siya kay Lord for wisdom to make the right decision. And kahit na yung feeling mo na parang anong mangyayari, baka bumaba yung grades mo, baka mag-take ka pa ng midterm sa ibang araw, 'di ba? Grabe yung faith na pinagpatuloy mo pa rin, no? You still obeyed the Lord kahit na hindi sigurado, no? Pero palaging sigurado tayo kay Lord. Kaya thank you, Lord, for that miracle, no? Na walang midterms, o 'di ba? Thank you, Lord talaga. Ayan. So, ibig ba sabihin, wala rin practice ngayon si David? Joke lang. Totoo? Diba? Wala na practice! Ang galing, no? Ang galing talaga. Talaga. Naalala ko yung story ni Abraham na, di ba nung sinabihan siya ng Lord na ialay mo yung anak mo, si Isaac, pumunta ka dun sa mountain, ialay mo yung anak mo. Kung logic lang natin, sariling isip lang natin, ang gagamitin natin, hala, di ba, bakit ko naman gagawin yun? Nag-iisang anak ko to, he is my only heir. Di ba? You wouldn't do that. Di ba? Kung sariling logic lang natin gagawin, pupunta ka sa practice, a-attend ka ng midterms, di ba? But it is that fear of the Lord, yung sinasabi natin kanina na deep respect, na ayaw kasi natin ma-displease ang Lord. Siyempre, ayaw mo ma-displease yung mga professor mo, lalo si attorney, di ba? We do not want to displease yung mga mahal natin sa buhay, yung mga people natin, yung mga people na we honor, pero yung utmost respect kasi, talagang kay Lord natin binibigay. So, dun sa case ni Abraham, siguro naisip niya din, ako baka ma-displease ko yung wife ko. Kapag ka-inoffer ko yung son ko, probably he did thought of that. Pero he really have that reverence for God that he really wanted to, that made him to obey. That is making us to obey every day kapag may instructions na binibigay ang Lord. And of course, we see miracles happen when we obey. Ang galing. Thank you, Lord. Sabi nga, di ba, sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know. Di ba? Hindi tayo pwede talagang mag-rely sa logic lang natin. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Ipapakita niya, ibibigay niya instruction kung ano yung dapat natin gawin. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Ngayon naman po, tawagin naman natin si Sister Eunice para magbigay ng love offering niya kay Lord. Thank you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord.
Thank you, Lord, Sister Eunice. Ayan. Ngayon naman po, batiin naman natin no, lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthdays and anniversary today, December 14, 2024. Happy birthday po kina Sister Felisa de Guzman. Happy birthday po kay Sister Ruth Marciano. Happy birthday po, Brother Marco Visconde and Kay Brother Yuris Nokum. Happy birthday, Kuya. birthday kuya. Happy birthday din kay Sister Beth Malabanan. And kay Brother Brent Dizon. And happy anniversary po kina Brother Ray and Sister Odette Danganan. Happy Happy anniversary po. Happy birthday Happy po. birthday and And happy happy anniversary. anniversary. Enjoy your day, mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, mga kapatid. And happy anniversary po. Happy anniversary. And advance Merry Christmas, mga kapatid. No? Ay, Merry Ilang Christmas! days na lang ba? 11 days na lang before Wow. Christmas. Ang lapit na. Feel ko ng malamig na simoy ng hangin. Ang lamig po dito sa studio. Merry Christmas, mga kapatid! Ayun, medyo mahirap daw maligo ngayon. Yes, mahirap At na malamig. maligo. Sige, batiin muna ulit natin ang ating mga viewers po. Good morning, Sister Josefina Nacional. Sister Jo Nacional. Sister Jeanette Aquino. Sister Brother Val Lapus. And nandito rin si Sister Lita Saraspe. Ayan, Good morning. get well soon po, Get Lola well soon Lita. po. Ayan. Sana makasama na namin kayo soon. At si Sister Zenny Baez. Ayan, good morning din po kay Sister Ine Marasigan and Tessie Santos. Good morning po kay, hindi po ako sure kung brother or sister, Taling Lubugan. Sister Taling Lubugan. Ayan. Good morning po. Ayan. Good morning din po kay Sister Julie Serkina. At syempre, nanonood din si Brother Rod Mercado. Ayan, always nanonood. Ayan, good morning mga kapatid. Morning po. And pagpatuloy na po natin yung atin pong question. And tawagin po natin si Sister Edith po. Ayan. Para Hello. sagutin ang ating question. Kayo naman po, Lola Edith, meron na po ba kayong na-experience na parang nag-hesitate kayong gawin, pero eventually ginawa nyo kasi alam nyo yun yung instruction sa inyo na Lord. Tapos ano yung nag-experience nyo? Oo, ang dami-daming instances sa buhay ko na ayoko, minsan may dinidikta sa'yo si Lord, pero parang against sa'yo, pero sumusunod ka rin naman sa Kanya. Parang yung magulang natin, ayaw ka pero susunod ka. Lately, nitong aalis ako na papunta ng state, binigay na treat sa akin ng aking mga kapatid at pamangkin. Nasa airport na ako, nakalimutan ko ang passport. Wow! Tapos, umuwi yung mga anak ko na ibalik. Tapos na-delayed.
Nalaglag naman yung isang passport dahil dalawa passport ko. So ang dami, sabi ko, Lord, ayoko na. Kasi yung desire ko, mukhang hindi maibibigay. Parang susuko ako, ayoko na. Pero alam ko naman may ibibigay ka sa akin mas iba. Pero naalala ko yung wisdom ni Solomon. No, habang nagpe-pray akong nakayukong ganyan, may wisdom talagang pumasok sa isip ko. At alam kong si Lord ang nagdidikta sa akin dahil nagpe-pray ako. Tutuloy ba ako o hindi? Parang gano'n. Dahil ayoko na, nawala yung passport. Nakakalimutan mo, na-delay ang flight. Ay nako, wag na lang. Pero alam mo ninyo, ang wisdom ni Lord, iba. Sabi niya, bakit hindi ka magtanong? Pag angat na ganyan ang ulo ko, may mama, yung doon sa gate, may hawak na passport, lapit ako. Sir, may nakita ho ba kayong passport? Nay, ikaw to ah. Tignan nga ninyo, iba ang wisdom pag si Lord ang nagbigay. Ayaw na ako, uuwi na ako, may message ko na yung mga anak ko, tsaka yung mga kapatid ko doon, hipag ko. Ayoko na, ayoko na. Pero ang bulong ng Diyos, napakalakas. Ang wisdom na ipinanaog sa aking isipan, ang mas malakas. Puntahan mo yung mama na yun, ayun ang passport mo. Ibang klase po ang Lord pag nagdikta sa'yo. So, yung aking desire at yung invitation sa akin ng mga kapatid ko doon ay granted. Because of the Lord, susunod ka lang sa Kanya, sabi nga ng Lord sa akin, habang nakayuko ako, trust me, obey me, ang lakas ng obey, and hope in me. Ayoko na. Parang talagang lalabas ka pa ng ayaw mo na, ayoko na, nawala na, nalaglag pa, na-delayed pa. Pero pag angat mo, ando dun pala. So, thank you, Lord. Basta nanaog ang wisdom na galing sa Panginoon. Swak na swak, sabi nga nila, no? Thank you, Lord. Yan ang isa sa mga experience ko na nagdikta at nagbigay ng wisdom ang Lord sa akin na ayoko nang mag-obey. Ayoko nang sumunod. Basta ayoko na. Pero si Lord, ibang klase. Pupunta ka kasi desire mo yan. Ang tagal nang nakasulat dito sa likod ng aking notebook. Desire ko. Pero aayaw pa ako. Ibinigay na. Thank you, Lord. Ibang wisdom magpanaog ang ating Panginoon. Basta't sumunod ka lang sa Kanya, manalig ka sa Kanya, yung faith and hope in Him. Yan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Parang kung ako yun, ang totoo nangyari sa akin yun, Teresa, nung pupunta kami ng Singapore, the night before, hindi ko makita yung passport ko. So, si Brother Arnold napapailing. Nangyayari po talaga yung pasensya na po talaga. Kahit po hindi senior. Opo, naka-impake na lahat, di ba? Talagang ready to go ka na, passport pala wala. Minsan mapapaisip ka, Lord, kalooban mo ba to? Pero, di ba? Kasi parang, wait lang, lahat naka-ready na. So parang baka hindi will ni Lord. Pero hindi eh. Di ba? Kasi talagang sasabihin sa'yo ng Lord. Tsaka ang Lord naman na magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Tsaka alam mo sa sarili mo na, hindi. Gusto ng Lord na umalis si Sister Edith. Gusto ng Lord na umalis ako. Kasi ang tagal na po yun na nasa prayer request niya. Diba? May mga prayer request tayo na minsan napapaisip tayo, Lord, di mo ba to kalooban? Wag Kasi, na lang. Parang hindi smooth sailing. oo, parang ang daming challenges, diba? Pero minsan yung wisdom ng Lord bababa. Go anak, push mo lang. Go lang ng go. Kasi kasama mo ko. Pagkasama natin ang Lord, tsaka alam natin na sinusunod natin yung bawat instruction niya. Minsan kasi hindi naman buo lahat ng instruction bibigay sa atin in one go. Minsan, step by step, diba? So, katulad niyan, punta ka dun sa guard. Diba? Yun na yung next step. Kaya dapat din po, bilang parte ng pagiging humble natin, humility is yung lagi tayong matamang makinig. Diba? Doon sa mga instruction ng Panginoon. Kasi anytime, pwede niya tayong i-redirect sa mas maganda. Diba? So it's all, parang na-imagine ko, what if nung time na si Solomon, pumunta yung dalawang na mothers,
pagkatapos hindi siya nakinig, siguro binigay niya agad yon dun sa nanay na magaling mag-act. Diba? But no, he listened carefully to what the Lord has to say. And that's exactly the kind of wisdom na talagang naniniwala ka na, Lord, I want to please you. I want to hear what you have to say, and I want to follow what you want me to do. Yes, yes. Diba? Thank you, Lord po. Nalala ko po yung sa Isaiah 30:21, sabi doon ni Lord, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Diba? Parang yun po yung ginawa po sa inyo ni Lord doon na sinabihan niya po kayo talaga at nakinig po kayo. Kaya thank you, Lord. Ayan. Ano? Oo, at saka Teesa, yung wisdom kasi ng Lord, yung mga instructions niya sa atin, hindi lang naman yan sa mga small things like, attend ka ba ng practice sa Christmas party? Pupunta ka ba sa midterms? Tutuloy ka ba sa US, di ba? Hindi lang. It also applies definitely sa bigger decisions natin sa buhay. Sa business na ipupursue mo, di ba? If in your heart, minsan meron talagang nilalagay ang Lord sa puso natin na maybe it's just a matter of time. Pero yung wisdom ng Lord, darating sa iyo yan when the time is right. Maybe it's about sa family relationships na, Lord, ang tagal na to, paano ko ba to i-fix, diba? But listen lang tayo carefully sa Lord. Baka ang sinasabi niya pala, sige, dalhin mo lang sa church. And in due time, akong mag-aayos ng lahat ng yan. Maybe it has something to do with our career, matagal na hinihintay na promotion, 'di ba? Pagbutihan mo lang yung pagtatrabaho mo, 'di ba? Or sa finances, sa mga iniipon natin, sa mga heart's desire natin. Lord, yung heart's desire ko sa tamang panahon. 'Di ba? Ang wisdom ng Lord naman laging nandiyan 'yan. Sasabihan niya tayo kung ano yung mga next step natin. And even sa relationship. Minsan ang wisdom of God will come in a form na hindi natin masyadong type yung instruction. Ako naalala ko noon, meron akong relationship na ayaw ng Lord. I really had to let go. 'Di ba? It's something na, Lord, parang ayoko. Pero no, it is the wisdom of God na kapag meron kang humility before God, na naniniwala ka na God is sovereign, God knows best, God is in full control. Even if hindi ko makita how it will unfold in the future, God is in full control. Sigurado ko na kapag sinunod ko yung instruction niya sa akin today, yung future ko is in His hands. Yeah. Diba? Even in those kinds of decisions na ayaw natin gawin, pero gagawin natin because meron tayong reverence sa Kanya. We have such deep respect na ayaw natin siyang ma-displease by disobeying. Diba? That's the wisdom of God, diba, in our life. Ayun po. Kaya, first honor ako doon. Dahil binigay niya sa akin. Diba sabi natin, pagka fear of the Lord is the beginning of wisdom, sumunod ako sa Kanya. O, then first honor ako doon. Tama. Granted ang aking heart desire na free, everything. Talagang sabing hipag ko, okay, you can come here free, no expenses. Wow, praise God! Sana lahat Sana all. Ayan, thank you Lord po. Ngayon naman po tawagin natin si Sister Edith para alayan ng awitin ng ating Panginoon. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa
nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Sister Edith, pwede po ba naming malaman kung bakit po ito ang napili niyong song? Napili kong song ito, yung bang, kasi ingatan mo ang puso ko. Kung minsan kasi nawawalay tayo sa Kanya. Tulad ngayon, ayoko na. Parang humihiwalay ka tuloy sa Kanya. Pero nagdadasal ka pa rin, nananalangin ka pa rin, na wag mo naman akong hiwalayan, O Lord. Kaya, dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Wag nawa ikaw mawalay sa puso ko. Talagang pag si Lord nasa puso natin, yung wisdom na ipinapanaog sa atin, naku, swak na swak. Napakagandang wisdom ang ipapanaog sa iyo. Basta't susunod ka sa kanyang sinasabi sa iyo. Amen. Thank you, Lord, po, for sharing. Ayan. Thank you, Lord, po, no, sa lahat po ng mga sharing and answers po ng ating mga guests po ngayong araw. Hingi lang po tayo ng final words po sa kanila. Ayan. Tawagin po natin, Brother Dave. Ayan po. Para po sa mga kabataan po na katulad po namin, lagi po tayo mag-obey kay Lord dahil po ito po ay nakakabuti sa atin at lagi po tayong manghingi ng wisdom and guidance po sa ating lahat ng gagawin po. Yun po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Eunice. Ayun po. So, bago ko po ibigay yung final word dito po, babasahin ko po sa John 14, verse 23 to 24. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. So, ayun po. Ang take away ko po dito and ang mapapayo ko po is, ayun nga po, obey God and love Him. So, ito po kasing dalawa na to, nagde-demonstrate din po siya ng faith natin kay Lord. So, ayun po, kapag nagawa po kasi natin to, ang magiging reward natin. Siyempre po, sabi nga po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, yun po yung magiging reward natin. So, ayun po, show love kay Lord, obey Him kasi ito po yung nagde-demonstrate ng faith natin kay Lord. And syempre po, i-allow ni Lord, kumbaga mag-a-activate siya ng power niya and ipapakita niya yun sa atin kapag nagawa niya yun. Nagawa natin yun. Ayun. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Sister Eunice. Nabanggit mo kanina sa Proverbs din, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Sabi nga kanina ni Brother Cutie, silang mga kabataan,
kailangan mag-obey. Kami namang mga, hindi may sapat na gulang. Yan, may sapat na gulang. Naalala ko yung anak ni Brother Arnold na Filipino major. Baka mamaya hindi ko ma-translate. May sapat na gulang, senior. Yan, ay nag-o-obey din. Pero always humble yourself. Kahit na sa mga kabataan, always humble yourself. Hindi porket matanda ka na, alam mo na lahat. Yan. Never rely on what you think you know. Never rely on what you are. Katulad ko ay isang naging principal. Hindi, basta principal ako. Hindi ganon. Always humble yourself before the Lord and before other people. Pag ginawa natin yon, yung wisdom na ipapanaog ni Lord sa atin, talagang napaka-useful sa ating buhay at hindi tayo mapapahiya. Wag laging ikaw, do not rely always on yourself. Laging be humble and always bow down before the Lord. At yung ating si King Solomon, yung mga wisdom na binibigay sa atin, na nabasa natin sa Bible, let us put them into practice. Kahit ganitong age na, wag nating sabihin we all know everything. Kailangan yung humility ay nandidiyan pa rin. Kahit na ano pa man, kahit na mas bata sa'yo, you have to show your humility. Yan. Amen. And thank you, Lord po sa lahat po ng mga final words and payo po ng ating mga guests. No? Totoo nga po na doon nga po sa naging buhay ni King Solomon. No? Doon po sa Ecclesiastes po yung last book na sinulat niya na doon sa mga final days niya, nag-iwan siya ng last na advice sa mga tao, which is to fear the Lord and to obey His commandments. No? Na nanggaling sa isang taong very wise, no, sabi nga ng Bible. And thank you, Lord, no, kasi yung wisdom na yon freely binibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo nagtatanong sa Kanya, kapag hinihingi natin sa Kanya. And gawin lang natin, no, sa mga kabataan, no, na marami pa tayong mga desisyon na gagawin sa buhay, marami pa tayong mga big and small decisions na gagawin, no. And sa lahat ng mga step na yon, sa bawat step na gagawin natin, always i-honor natin ang Panginoon. Always tawagin natin ang Panginoon at manghingi tayo ng wisdom sa Kanya. Kasi freely niya binibigay yung wisdom na yon. And siya yung magbibigay ng instruction. No? Doon nga sa sharing nga ni Sister Edith, no, na binulungan siya ng Panginoon. Nakinig siya and ginrant ng Panginoon yung heart's desire niya. Yun din yung gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Thank you, Lord. Ate Shing. Ayan, thank you, Lord. Pero bago yung final words, ayan, pahabol lang po, happy birthday po kay Brother Ramil Isabela. At belated happy birthday po kay Brother Jan Caudilia. Happy Ayan, birthday happy po. birthday po. Sige po, i-recap ko lang po lahat ng pinag-usapan natin. Although, sinabi na po nila lahat, punong-puno po tayo ng paalala, no? Napaka-clear nung instruction sa atin na ang pasimula ng karunungan, ng wisdom from above, nagsisimula sa fear of the Lord, which is yung deep respect natin sa ating Panginoon. Diba? Basahin ko siya sa iba't ibang version kasi nakakatuwa yung Ecclesiastes 12:13 sa iba't ibang version. Sabi sa New King James Version, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all." Oh, yun na pala. This is man's all. This is Ganda. everything Man's all. in our life. Sabi sa NIV, "Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of mankind." Duty of mankind rin pala siya, no? Napakabigat, napaka-serious thing that we fear God. Yeah, it's our main duty. Of course, we are created for His glory. That's exactly why we are here. Pero in our life,
ang pinaka-duty natin to fulfill is to fear God and to obey Him. And of course, because of that, we will give Him the glory. Diba? At sa good news naman nakalagay doon, after all this, there is only one thing to say, have reverence for God and obey His commands, because this is all that we were created for. It is, diba? It is telling us the same thing. Diba? Nagbago lang yung last phrase. But definitely, Solomon's final words says the two most important things in life. Bata ka man, youth ka man, lola ka man, whatever walk of life you are from, fear God and keep His commandments. And how do we do this? Sinabi na natin yun kanina. Let's have deep respect for our Lord. Kapag nakakakita tayo ng reverence, yung reverence, di ba? Minsan na-apply lang natin siya sa mga prinsipe, sa mga prinsesa, di ba? Sa mga kings. Anong ginagawa ng mga subjects kapag nakikita nila? Di ba? They really bow. Pag pumupunta sila, before they present themselves, nagbibihis sila ng maayos. Tayo hindi natin nakikita ang Lord natin face to face. But we can show Him our respect for Him by recognizing yung sovereignty niya sa buhay natin. That He is omnipresent, omnipotent, omniscient sa buhay natin. He knows all. He knows the best for us. So lagi tayong magtiwala sa Kanya. And then of course, let's treat Him properly. When we worship Him with respect. When we pray to Him, mag-pray tayo ng may paggalang. Hindi yung minsan kasi, minsan nagpa-pray tayo pero parang, minsan we're not taking it seriously. That's not deep respect. That's not enough. Diba? Let's do it with respect. And of course, we obey His instructions faithfully. That's definitely how we will show Him na ginagalang natin siya at naniniwala tayo na siya yung ating Diyos. Diba? And how do we keep His commands? Diba? Kung if we fear Him, if we respect Him, we will obey His commands. How do we keep His commands? Of course, yung whole Bible yung command niya. Pero nakakatuwa si Lord kasi siguro, iniisip niya kailangan niya i-summarize yung commandments for us sa dami ng commandments, statutes, instructions. So, sa Matthew 22:36-30, may nagtanong sa kanya, Teacher, what is the most important commandment? And di ba ang sagot doon ng Lord? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Amen. So lahat pala ng instruction sa Bible, doon talaga naka-anchor. So, Jesus is saying, love God, love others. These are His commandments. Ito yung commandments na sinasabi ni Solomon na kailangan natin i-observe. And we can do this daily by extending grace to others. Diba? We love others. Extending grace to others. And also extending grace to ourselves. Diba? Kasi kasama tayo dun sa second portion ng commandment na yon. By being patient, telling the truth. Diba? We put God's ways above our ways and we just do kung ano yung alam natin na kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Diba? So in conclusion, si King Solomon, he really lived a wise life. But yung wisdom na yon, alam na natin ngayon kung saan nagmula. Dahil nandun yung kanyang humility that caused him to fear God, have deep respect for Him, which made him obey all of God's ways. And because of that, top 1 din siya. Kaya nga, di ba, he became the richest king. Di ba? Talagang pag tinignan natin yung yung record of the kings of Israel, makikita natin na isa siya talaga sa mga greatest kings na who lived. Ayan. And so we are invited to live a life of wisdom as well. Diba? Which begins with us
being humble. Nakakatuwa pag tinignan natin, yung pasimula ng Proverbs, it addresses the young people. It addresses everyone, of course. Pero nakalagay kasi doon, di ba, young people, this is how you will be wise. Tapos sa verse 7 ng chapter 1, di ba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tapos sa pinakadulo ng Ecclesiastes 12, naka-address din yan technically sa young people, but also to everyone. It's the same thing that He said, fear God and obey His commandments. So, marami pong salamat, di ba? Napakaganda ng ating lesson. So, let's close in prayer po muna, mga kapatid. So, thank you, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, for daily giving us, Lord, yung knowledge na nagmumula po sa inyo, sa mga katuruan nyo, which give us understanding on how to live life that pleases you and gives us wisdom, Father God, to make the right choices, the choices, Lord, that will please you. Salamat, Panginoon, dahil lagi namin ikaw kasama. You prove yourself, Lord, mighty and powerful, sovereign, Panginoon. Thank you, Lord, sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami that we may always maintain this deep respect for you, that we may always obey you all the days of our life, Panginoon. All glory, all honor, all praise is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Awit po tayo, sabayin niyo po kami. Palad ang tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Thank you, Lord. Thank you, Salamat po, mga Lord. kapatid. Thank you, Lord, po mga kapatid. See you God bless next po. week. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.